Darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At pag-aaralan po natin ang Psalm 88. At pinamagatan po natin ang ating sermon sa hapon na ito, Hope in the Midst of Darkness. Hope in the midst of darkness. Pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ito po ay hango sa ika-88 Salmo. Meron po itong 18 talata. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo sa ang bagong ang Biblia translation. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia at nawa po sa ating panahon ng pag-aaral ay gamitin natin ang ating mga cellphone for the only purpose of reading and following through in the Word of God. Verse 1, O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Paratingin mo nawa ang aking panalangin sa harapan mo. Ang iyong pandinig sa aking daing ay ikiling mo. Sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at papalapit sa Siol ang aking buhay. Ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay, ako'y taong walang lakas. Gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay. Gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. Gaya ng mga hindi mo na inaalala sapagkat sila'y inihiwalay sa iyong kamay. Inilagay mo ako sa pinakamalalim na hukay, sa madadilim na dako at kalaliman. Ang iyong puot ay mabigat na sa akin ay nakapatong, at iyong sinaktan ako ng lahat mong mga alon. Sela. Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamaan, ginawa mo akong isang bagay na kanilang katatakutan, ako'y nakakulong upang ako'y hindi makatakas, dahil sa kalungkutan ay lumabo ang mata ko. O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo, aking inaabot sa iyo ang mga kamay ko. Gagawa ka ba ng mga kababalaghan para sa mga patay? Ang mga patay ba ibabangon upang purihin ka? Sela. Ang iyo bang tapat na pag-ibig ay ipahahayag sa libingan o sa Abaddon ang iyong katapatan? Ang iyo bang mga kababalaghan ay malalaman sa kadiliman o ang iyong katuwiran sa lupain ng pagkalimot? O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing. Sa umaga'y dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. O Panginoon, bakit mo itinatakwil ang aking kaluluwa? Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha sa akin? Pinahihirapan at malapit sa kamatayan mula sa aking kabataan. Tiniis ko ang pagkatakot sa iyo, wala akong kakayahan. Ang iyong mabangis na puot ay dumaan sa akin. Winasak ako ng iyong mga kakilakilabot na bagay. Kanilang pinaligiran ako na gaya ng tubig sa buong araw. Kinubkob nila akong magkakasama. Inalis mo sa akin ang aking mangingibig at kaibigan. Ang aking mga kasamahan ay nasa kadiliman. Ito po ang salita ng Panginoon, pagpalain po niya ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Marami pong awit ang mababasa natin sa aklat na ito. It's actually a compilation of 150 Psalms. No? So the book of Psalms is a compilation of 150 Psalms. At yung pong 150 Psalms na yon ay sumasalamin sa iba't ibang uri ng damdamin, karanasan, sitwasyon ng mga mananampalataya ng ating Diyos na walang ibang inasahan, no? Kundi ang Diyos na sa kanila ay nagligtas at ang Diyos na sa kanila ay sumasama. And actually, out of 150 Psalms, meron pong 65 Psalms na kung tawagin po ay Psalms of Lament. So ang laman po ng mga awit na ito ay mga malalalim at mga emosyonal na mga mensahe para sa Panginoon. So ito po yung mga tula na nilikha ng mga mananampalataya ng Panginoon to express their sadness, their desperateness, and especially do sa mga dark moments ng kanilang buhay. However, ito pong mga Psalms na kung tawagin ay Psalms of Lament
Nagsisimula po sila sa tono ng desperateness, pero pangkaraniwan, nagtatapos sila sa pag-asa. Nagsisimula sila sa pagiging desperate, and then pagka nagbabasa ka na hanggang sa katapusan, makikita mo yung pagiging hopeful nila. No? Yan ang maganda sa Psalms. Nagsisimula sa kadiliman, pero nagtatapos siya sa liwanag. Nagsisimula siya sa helplessness at nagtatapos siya sa pagiging hopeful sa Panginoon. Pero mayroong isang particular na awit, kasama dito po sa tinatawag na Psalms of Lament, na nagsimula siya sa helplessness at nagtapos siya sa darkness. Nagsimula siya sa pagiging hindi niya kayang tulungan ng sarili niya doon sa kadiliman. No? Kakaiba po itong Psalms na ito. Kaya nga, ang tawag ng maraming scholars dito, the darkest psalm, ang pinakamadilim na awit. Pero ganun pa man, kahit na ang awit 88 ay maituturing na pinakamadilim na awit, nilayon pa rin ng Diyos na mai-record ito sa Bible, sapagkat sa pamamagitan ng psalm na ito ay tinuturuan tayo ng tamang pamamaraan kung paano natin dapat harapin ang mga paghihirap sa buhay. Kung paano natin dapat harapin ang mga overwhelming realities ng pagiging tao sa ibabaw ng isang mundo na puno ng kasamaan at kasalanan. Gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong pamamaraan. The darkest points of our lives should highlight even brighter the hope we have in God. Yung pinakamadidilim na punto ng ating buhay ay dapat patingkarin pa ng lalong maliwanag ang pag-asa na meron tayo sa Diyos. So hindi dapat nilalamon ng kadiliman, paghihirap, pagsubok sa buhay na ito, ang pag-asa na meron ng isang mananampalataya ng Diyos. At kasama po sa mga realities na pag-uusapan natin ngayon ay ang tatlong katotohanan na ito. So we have three major points. Number one, the reality that life is full of troubles. So una natin pag-uusapan yung katotohanan na ang buhay ay puno ng pagdurusa, puno ng kahirapan, puno ng sufferings. And then secondly, the reality that all of these sufferings and troubles are allowed by God. Bagamat maraming trials, maraming sufferings, maraming problems, no? Maraming panahon na tayo ay umiiyak at nalulungkot at parang ang tingin natin sa sarili natin, wala tayong pag-asa at walang tutulong sa atin. Ang Diyos pala ang nagpapahintulot ng lahat ng ito na mangyari sa ating buhay. So God allows all of life's troubles. And then, thirdly, the reality that hope dwells on God and not at life's troubles. So, totoo na maraming problema ang buhay, maraming bagyo ang buhay, maraming sigalot ang buhay, pero may pag-asa sa Diyos. Ito po yung tatlong bagay na gusto po nating pag-usapan. Let's look at the first one, the reality that life is full of troubles. At gusto kong mag-highlight ng dalawang katotohanan dito. Number one, gusto kong tingnan natin yung seeming defeatist view of life of the author of this psalm. So that's the first sub-point, no? A seeming defeatist view of life. Pag binasa mo itong psalm na ito, parang puro negative yung mababasa mo. Parang ang tingin ng marami, it's a defeatist view of life. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya, talunan, mahina, walang pag-asa. For him, life has offered him nothing but sufferings. Pag binasa mo yung kanyang record dito sa psalm na ito, parang puro hinanaing, puro daing ang kanyang sinasabi sa Panginoon. Tingnan niyo yung verse 3, sabi diyan, sapagkat ang aking kaluluwa ay puno ng mga kaguluhan at papalapit sa Seol ang aking buhay. Parang napaka-negative ng kanyang view sa life. Parang, ang buhay ko walang kaayusan. Ang buhay ko puro problema. Ang buhay ko ipapunta sa Seol. Yung pong Seol ay lugar ng mga patay. Parang sinasabi niya na, ang pag-asa na lang ng buhay ko na ito'y matapos. Para ako'y mapahinga at para
solusyonan na ang lahat ng aking mga problema. Siguro, lahat tayo makaka-relate doon sa sinasabi ng salmista na ito Diba? Lahat tayo dito may pinagdadaan ng troubles in life, meron tayong sufferings, no? Meron tayong trials. Hindi nga lang pare-pareho, pero pare-pareho mabibigat no? Pare-pareho mahihirap At hindi natin dapat ginagawang biro, no? Ang pinagdadaanan ng isa't isa. Dahil siguro maaring para sa iyo ay hindi mabigat yung pinagdadaanan ng iyong kapatid, pero para sa kanya mabigat 'yon. Ano? Kaya ang dapat na reaction natin, dapat tayong manalangin para sa kanya, no? We all know that life is never easy. Wala naman pong pinangako ang Panginoon na pag tayo naging Christian, lahat ay magiging smooth. Wala nang problema, wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang pagkagutom, hindi na mamamatay. Wala naman pong pinramis na gano'n ng Panginoon sa atin Ang totoo, habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, dapat i-expect nga daw po natin ang lahat ng sufferings na darating sa atin kasama ng persecution dahil sa ating pananampalataya. Kaya itong author na ito, meron siyang dahilan para sabihin ito Ang totoo, dito mismo sa kanyang sinulat, ipinakita niya sa atin yung mga dahilan kung bakit niya nasabing parang wala na yatang maayos sa buhay ko, puro na lang pangit. Wala na yatang pleasant, puro unpleasant. Tingnan niyo, sinabi niya diyan sa Psalms na ito na maging ang kanyang katawan ay puro problema. Mahina ang kanyang katawan, marami siyang sakit. Tingnan niyo po dun sa verse 4 hanggang verse 5. Sabi niya, ako'y ibinilang sa kanila na bumababa sa hukay. O ginamit yung salitang hukay. Parang sinasabi niya na ako yung tao na may katawan na parang unti-unti nang namamatay o malapit na sa hukay. Ako'y taong walang lakas, gaya ng pinabayaan sa gitna ng mga patay, gaya ng pinatay na nakahiga sa libingan. So parang yung kanyang katawan, sobrang hina, maraming sakit, and para palalain pa yung kanyang sitwasyon, yung kanyang kahinaan ay hindi naman nagsimula nung siya'y matanda na. Di ba marami sa atin, nakakaramdam ng mga problema sa katawan nung umiidad na. Nang nagsisenior na. Pero ito pong author na ito, sinasabi niya dito sa kanyang sinulat na yung paghina ng kanyang katawan ay hindi niya naranasan nung siya'y matanda na, kundi bata pa lang siya. Naranasan niya na yung hirap ng kanyang dinaranas sa kanyang katawan. Tingnan mo yung verse 15. Sabi diyan, pinahihirapan at malapit sa kamatayan mula sa aking kabataan. Tiniis ko ang pagkatakot sa iyo, wala akong kakayahan. Imagine. Kaya sabi ng mga scholars, probably, itong author na ito, meron siyang tinatawag na congenital disease. Pag sinabing congenital disease, ito po ay sakit niya na nung siya ipinanganak. Maaaring nung pinaglilipa lang siya ng kanyang magulang, ay meron na siyang karamdaman. Kaya nung ipinanganak siya, may karamdaman na siya. Meron siyang inborn disease. Meron siyang tinatawag na congenital disease. At dahil matagal na itong panahon na ito, wala pang masyadong modern treatment. Wala pang modern medication. Primitive yung time na ito. Kaya yung mga simptomas siguro nararamdaman niya ay simptomas ng mga taong malapit ng mamatay. So siguro sa panahon natin ngayon, yung mga simptomas na yan nagagamot. Pero nung panahon na yon, yung mga simptomas na nararamdaman niya, ay wala na. Wala nang pag-asa, mamamatay na siya. Kaya yun yung sinasabi niya. Kaya parang ang negative ng kanyang description ng kanyang buhay. And then, hindi lang po dahil ang katawan niya ay mahina at may sakit siya na maaring magdala sa kanya sa kamatayan, nakadagdag pa dyan na yung lahat ng kaibigan niya ay iniwanan siya dahil sa kanyang sakit. Tingnan niyo yung verse 18. Sabi dyan, ang verse 8 muna, sabi, pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan, ginawa mo akong isang bagay na kanilang kinatatakutan. And then verse 18, sabi dyan, inalis mo sa akin ang aking mangingibig at kaibigan ng aking mga kasamahan ay nasa kadiliman. Ay, hindi natin alam kung ano yung sakit na meron ito pong sumulat ng psalm na ito. Pero yung ginamit po kasing salita sa Hebrew dito, sa mga talata na ito, ay nagde-describe ng isang sitwasyon, kumbaga parang pinandidirihan siya dahil sa kanyang karamdaman. Hindi natin alam kung ano yung karamdaman niya, pero
nung nalaman ito ng kanyang mga kaibigan at nakikita ng kanyang mga kaibigan, nagsimula na silang lumayo. Nagsimula na silang dumistansya. So dating close sa kanya, nung nalaman yung kanyang karamdaman, unti-unti nang dumistansya at naging malamig ang pakikitungo sa kanya. So yung nararamdaman niyang problema sa kanyang katawan, nadagdagan pa ng problema sa kanyang damdamin. Diba mahirap yun? No? Sometimes, being unwanted is more than the pain caused by physical illnesses. Alam mo yun, yung parang pinandidirihan ka, nilalayuan ka, no? Pag darating ka, aalis sila, ano? Ganun ang sitwasyon niya. Kaya, doble-doble yung hirap na pinagdadaanan ng lalaki na ito. Kaya sabi ng marami, negative ang tingin niya sa buhay. No? Defeatist ang kanyang view regarding his life. Pero ang tanong, totoo bang defeatist ang view o negative ang view ng lalaking ito sa buhay? I don't think so. Kasi, yung point number 2 natin dito, under the first major heading is a realistic view of life. A realistic view of life. Kasi kung ito pong lalaki na ito ay totoong defeatist o talunan ang tingin niya sa buhay, walang pag-asa, hindi po siya magpapatuloy na mabuhay sa ibabaw ng mundo na ito. Sabi nga ng World Health Organization, yun daw po mga tao na may negative mindset patungkol sa buhay, yung walang pag-asa sa buhay, nagpapakamatay. Sabi nila dun sa kanilang website, many suicides happen impulsively in moments of crisis with a breakdown in the ability to deal with life stresses such as financial problems, relationship breakup, or chronic pain and illness. So, ibig sabihin, may mga tao daw po na pagka nagkaroon ng ganitong klase ng mga problema, tragedy sa buhay, winawakasan na lang ang buhay para matapos ang lahat ng kanilang mga problema. Kaya hindi tayo naniniwala na itong sumulat ng psalm na ito is a defeatist person or is a hopeless person. Siguro nag-express ng desperateness sa buhay yung author, pero hindi po tinakasan ang problema. Hinarap niya. Okay, yun ang maganda na pwede nating matutunan sa salmista na ito. Bagamat inaamin niya sa kanyang sinulat na awit, yung lahat ng problemang meron siya, yung lahat ng epekto nito sa kanya. Diba? Pati mga kaibigan niya, iniwanan siya, pinandidirihan siya dahil sa kanyang sakit. Pero hinarap niya. No? Hindi niya tinakasan. Yung ibang tao, tinatakasan ng problema. No? Iinom ng maraming sleeping pills para hindi na magising. O kaya magigilit ng braso para habang nauubos ang dugo niya, unti-unti na siya nawawalan ng consciousness. Tinatakasan yung buhay. Tinatakasan ng problema. Pero itong lalaki na ito, hinarap niya. Totoo na every single day, maaring may pain sa kanyang katawan at mayroong pain sa kanyang puso, physical at saka emotional at saka mental, yung kanyang stress. Pero ang kahanga-hanga dito sa salmista na ito, hindi nawawala sa kanya yung pananalangin sa Diyos. Panalangin. Tingnan niyo po dun sa verse 1. Sabi diyan, O Panginoon, Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Totoong marami siyang sinabing problema sa katawan, problema sa relasyon, problema sa buhay, patong-patong na mga problema. Pero yung unang talata pa lang ng kanyang sinulat, panalangin na. Nananalangin ako araw at gabi sa iyo, O Diyos. And then pagdating sa verse 13, ganun din. Sabi niya, O Panginoon, ako sa iyo dumaraing, sa umaga'y dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. Siguro may mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa kanyang sakit na nararamdaman, dahil sa stress na dinadala nito sa kanyang buhay at maging relational problems na inuumaga na siya, hindi siya nakakatulog. Pero anong ginagawa niya? Nananalangin siya. Di ba maganda yun? Sa totoong maraming problema, inaamin niya, pero nandun pa rin yung kanyang pananalangin sa Diyos. Hindi niya kinukumbinsi yung sarili niya na okay lang ako. Di ba yung ibang ginagawa niya? Pag tinanong mo, o kamusta ka na kaibigan? Kamusta ka na kapatid? Alam mo yung problema niya, alam mo may karamdaman siyang hindi nagagaling.
Tapos ang lagi niyang isasagot sa iyo ay, okay lang ako. Maayos ako. Pero itong salmista na ito, hindi ganon. No, siguro kung tatanungin natin siya, kamusta ka na? Kaibigan, ang sasagot niya, hindi ako mabuti. Marami akong problema. Marami akong sakit. Yung mga kaibigan ko, iniwanan na ako. Hindi niya itinatanggi ang kanyang miserable na kondisyon. Hindi niya itinatanggi yung kanyang sitwasyon. Makatotohanan lang siya sa buhay niya. Inaamin niya, marami akong sakit. Mahina ang katawan ko. Wala na akong kaibigan. Pinandidirihan na ako. Pero yung kanyang attitude, hindi katulad ng attitude ng mga ibang tao sa mundo. Nagtatago sa problema, tinatakasan yung problema, winawakasan ang buhay, pero siya hinaharap niya. Yung iba, sinasabi, pagka naging Christian ka, mawawala lahat ng sakit mo. Pagka naging Christian ka, mawawalan ka ng problema. Pagka naging Christian ka, yayaman ka. Yan ang mga pangako ng mga nagsisinungaling na mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang makatotohanan na dapat pagharap sa buhay, tanggapin natin kung ano yung totoo natin pinagdadaanan. Aminin natin sa sarili natin na meron tayong problema. Aminin natin sa sarili natin na meron tayong sakit. Aminin natin sa sarili natin na nahihirapan tayo. Pero wag nating kakalimutan na katulad ng salmista na ito, merong Diyos na laging sumasama sa iyo at tumutulong sa iyo sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay. Pangalawa, pagkatapos nating makita ang katotohanan na maraming problema sa buhay, tingnan natin yung isa pang katotohanan, the reality that God allowed life's troubles. At dito, sa ilalim ng point number 2 na ito, meron din akong dalawang bagay na gustong i-share sa inyo. Una, the folly of complaining to just anybody. The folly of complaining to just anybody. Yung kahangalan ng pagrereklamo sa kung sino-sino na lamang. Siguro narinig ninyo na sinabi na masama at kasalanan ang nagrereklamo sa buhay. Tama. Pero tingnan niyo po itong salmista na ito. Pag binasa mo sa unang tingin yung Psalm 88, makikita mo yung isang lalaking nagrereklamo dahil sa dami ng problema niya sa buhay. Nagrereklamo dahil meron siyang sakit na nakakadiri. Nung bata pa lamang siya ay meron na siya. Tapos nagrereklamo dahil sa sakit na yon, iniwanan siya ng kanyang mga friends. Siguro meron siyang lover na nang nakita rin yung kanyang karamdaman, iniwanan din siya. Baka nandiri din sa kanya o natakot na mahawa sa kanya. Kaya sinabi niya, meron siyang lover na iniwanan din siya dito sa psalm na ito. Sinulat niya itong psalm na ito to express his pain and dissatisfaction. Pero ang maganda dito sa salmista na ito, bagamat sinasabi niya na meron akong problema, meron akong sakit, iniwanan ako ng mga mahal ko sa buhay, sinasabi niya ang lahat ng ito sa Diyos. Ulitin ko ha. Totoong pag binasa mo yung Psalm 88, parang puro reklamo yung tao. Pero kung totoo man na nagrereklamo itong tao na to, nagrereklamo siya sa Diyos. I think that makes a lot of difference. Totoong mali na tayo po ay magreklamo sa lahat ng bagay sa kung sino-sino na lang. Mali yun. Pero kadalasan ganyan tayo, di ba? Mas madali sa atin ang magreklamo patungkol sa sarili natin at sa ibang tao. Sa ibang tao din. Kung meron po tayong nakakatampuhan, kung galit po tayo sa isang tao, anong ginagawa natin? Pumupunta tayo sa mga friends natin, pagkatapos doon natin siya nirereklamo. Wala namang kaalam-alam yung friends natin sa pinag-awayan ninyo. Pero doon ka pupunta sa friend na yon at doon ka magrereklamo. Uy, alam mo ba si ganito? Kilala mo to si ganito, di ba? Ganito yung ginawa sa akin. Napakasakit ang ginawa sa akin. At pag ginawa po natin yan, hindi po nasusolusyonan yung problema natin, lalo nga po nagiging komplikado eh. Bakit? Kasi pag sinimulan na nating ikwento at ireklamo sa iba yung problema natin sa isang tao, nadadamay ngayon yung tao na yon, nagkakaroon siya ng
negatibong kaisipan patungkol sa taong pinag-uusapan natin. Hindi niya naman alam yung totoong nangyari. Siyempre, sa mga Pilipino kung sino yung unang nagsumbong, siya yung pinaniniwalaan. Di ba? Pagka nauna ka nagsumbong, ikaw na yung kakampi. Hindi na pakikinggan yung isa. Ganyan ang nangyayari. So pagka kinriticize yung isang tao, pagka nagreklamo patungkol sa isang tao, wala nang confrontation para alamin, totoo ba yung sinasabi nito sa akin? Totoo ba yung nirereklamo? Wala nang ganun So paniniwalaan mo na kung ano man yung ikinuwento sa iyo, yung dapat pribado sana, nagiging publiko. So, sa result, yung po mga taong pinag-uusapan, wala namang alam sa context, nagagalit din. Oo nga, no, bakit ganyan ang ginawa sa iyo? Napakasama naman pala niyan si ano na yan. No? So nadagdagan pa ngayon yung nagagalit sa iyo. Imbis na isa lang, nadagdagan pa ng isa. Kapag kinuwento pa sa iba, madadagdagan pa ng pangatlo, pang-apat, pang-lima. Kawawa naman yung pinag-uusapan. Hindi man lang naipagtanggol ang kanyang sarili. At hindi man lang naipaliwanag kung ano talagang totoong nangyari dahil hindi pinakinggan yung kanyang side of the story. Unfair yan. Pag ginagawa natin yan, un-Christian yan. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat pagka ginawa natin ito, nagrereklamo tayo patungkol sa isang tao, doon sa ibang tao, hindi tayo nagiging loving. Hindi natin siya minamahal. Kasi kung talagang minamahal natin siya, anong sabi ng Panginoon sa Matthew 18:15? Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaruan ka sa kanya at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Huwag mo ireklamo sa iba, huwag mo isumbong sa iba. Doon ka mo dumiretso sa kanya, kausapin mo siya. Sa kanya ka magreklamo. Sa kanya ka magsumbong sa naramdaman mo na hindi maganda dahil sa kanya. Huwag kang mag-involve ng ibang tao. Kaya hindi po karunungan ang tayo po ay magreklamo sa kung sino-sino na lamang. Ngayon, anong karunungan? Anong mabuti? Pangalawa, the wisdom of complaining to God. Hindi naman po masamang magreklamo. Pero dapat magreklamo tayo sa tamang tao. Magreklamo tayo sa tamang person. At yun ay tinuturo sa atin ng salmista na ito. Pag binasa mo yung kanyang psalm, puro negative, puro reklamo, puro daing. Pero kanino niya sinulat ang psalm na ito? Sa Diyos. Sinulat niya sa Diyos. Kumbaga siya, nagreklamo siya, dumaing siya sa Diyos. Yun ang magandang tinuturo sa atin. And I think it is wise for us to complain, but we must complain to God. We must complain to God. Marami ayaw itong psalm na ito kasi masyado daw dark. Puro problems daw. But I don't think we can see any other psalmist who is brutally honest with God other than this man. Napakaganda ng psalm na ito. Isa sa mga paborito kong psalm ito. Bakit? Kasi kung gusto mo matuto ng honesty, ito yung psalm na magtuturo sa iyo ng honesty. At ito yung psalm na magtuturo sa iyo na kung meron ka mang dapat maging honest, Diyos dapat Sa Diyos ka maging honest. Sa Diyos ka mag-complain. Sa Diyos ka magsabi. Huwag yung lalapit ka sa pastor, tapos magrereklamo ka patungkol sa isang kapatid. O kaya sa isang kapatid, magrereklamo ka tungkol sa isang kapatid. Huwag ganun. Kung meron kang reklamo, magreklamo ka sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. At dito, ang Diyos, bagamat nagreklamo sa kanya itong lalaking ito, dumaing sa kanya, hindi na offense sa kanya. Ang totoo, ni-record pa nga ng Diyos yung daing niya sa Bible, Psalm 88. Hinayaan ng Panginoon na ma-record dito sa kanyang salita para lahat ng Kristiyanong babasa ng Psalm na ito, matuturuan na mayroong karunungan sa pagrereklamo kung ang pagrereklamo natin gagawin natin sa Diyos. Magreklamo ka sa Diyos.
Bakit kailangan magreklamo tayo sa Diyos at hindi sa iba? Sapagkat ang Diyos, tiyak maiintindihan tayo eh. Yung mga tao pagka kinausap natin, minsan sa atin pa nga magagalit eh. Bakit ka reklamo ng reklamo at sa akin mo pa nireklamo? Hindi ka maiintindihan eh. Yung iba na may epekto, pati silang nirereklamuhan mo, magagalit. Oo nga, no, napakasama pala na ugali ng taong yan. Hindi naman alam yung buong storya. Pero pag nagreklamo tayo sa Diyos, maiintindihan tayo ng Diyos. Yun yung tinuturo sa atin ng salmista na ito. Maiintindihan tayo ng Diyos. At ang Diyos pa nga ang may kakayahan na tulungan tayo para malagpasan yung problema na pinagdadaanan natin. Hindi nangangako ang Diyos na pagka nanalangin tayo at nagreklamo sa Kanya, tatanggalin niya yung problema mo. Kasi ako naniniwala, itong salmista na ito, bagamat siya nagreklamo sa Diyos, siya dumaing sa Diyos, hindi naman inalis ng Diyos yung kanyang karamdaman. Hindi naman inalis ng Panginoon yung kanyang problema. God will never take away everything that causes grief and sadness. Pero, tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon sa ating pinagdadaanan. This man didn't just complain to God about the miseries of his life. Alam niyo, ang ginawa pa ng lalaki na ito, pag binasa mo yung buong Psalm, sinabi pa nga niya, "Oh Diyos, ikaw nga yung dahilan kaya ako may sakit eh." Ganun siya ka-honest sa Diyos. Hindi niya lang sinabi, "Oh Diyos, ako'y may karamdaman mula pa nung aking pagkabata. Dahil sa karamdaman na ito, ako'y pinandirihan at ako'y iniwanan ng aking mga mahal sa buhay at ng aking kaibigan." Dinagdag niya pa na, "Kaya ako may karamdaman na ganito, kaya ako may problema ng ganito sa buhay, O Diyos, dahil sa iyo." Oh, tingnan mo sa verse 6, sabi diyan, "Inilagay mo ako sa pinakamalalim na hukay, sa madidilim na dako at kadiliman." Ang Diyos ang dahilan kung bakit iniwanan din siya ng kanyang mga kaibigan. Verse 8, "Pinalayo mo sa akin ang aking mga kasamahan. Ginawa mo akong isang bagay na kanilang kinatatakutan. Ako'y nakakulong upang ako'y hindi makatakas." Imagine. Ang Diyos mismo ang sinisi niya. God doesn't expect us to cover up what really is going on in our lives. We can approach God as our Father in raw honesty. Hindi po magagalit ang Diyos pag nagsabi tayo sa Kanya ng totoo. "Panginoon, bakit mo pinabayaan ang anak mo? Bakit mo hinayaan mangyari sa akin to? Bakit hinayaan mo akong magkaroon ng sakit na hindi nagagaling? Bakit hinayaan mo akong maghirap ng ganito? Bakit ako umiiyak sa gabi mag-isa dahil sa sakit na ito, dahil sa problema na ito?" Hindi magagalit ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat Ama natin siya eh. Yun yung dapat na di-develop sa atin bilang Christian sa prayer life. Sa prayer natin, kasi madalas pag nagpe-pray tayo, "Oh Diyos, salamat sa aming pagkain ngayong gabi. Pagpalain mo at bigyan mo kami ulit bukas." Ganyan ang prayer natin lagi eh. Diba? Nagpe-pray lang tayo pag may pagkain, pag may pagpapasalamat. Pero have you ever tried na nanalangin ka at sinabi mo sa Diyos, "Oh Diyos, hirap na po ako sa buhay ko. Bakit mo hinayaan na mangyari sa akin ito? Bakit mo hinayaan na magkaroon ako ng ganitong klase ng sitwasyon? Hindi ko kaya. Halos susuko na ako." Nagawa niyo na bang manalangin ng ganun sa Diyos? Naging ganun kayo ka-honest sa Diyos? Sa prayer ninyo? Yun yung tinuturo sa atin ng salmista na ito. Totoo, nagsabi siya sa Diyos, "Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari sa lahat ng ito sa akin. Nasasaktan ako. Nahihirapan ako dahil hinayaan mo ang lahat ng ito." Pero ganun pa man, hindi po niya sinasabi ito dahil binabastos niya ang Diyos. Dinidisrespect niya ang Diyos. Hindi. Nagiging honest lang siya sa Diyos. Ganun dapat ang Christian sa kanyang prayer. Di ba sabi ng Diyos, "Manalangin kayo sa akin sapagkat ako'y Ama at kayo anak"? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo mananalangin, sabihin niyo, "Ama namin na nasa langit."
Ang problema kasi ngayon, nagre-reflect sa ating relationship sa Diyos, yung klase ng relationship na meron tayo sa mga tatay natin. Di ba madalas sa mga Pilipino, hindi naman close sa tatay eh. Mas close sa nanay. Di ba? Kaya nga mas naging in demand yung Roman Catholic religion sa mga Pilipino. Bakit? Sapagkat tinuturo nila na si Maria ay Diyos. Di ba mga Pilipino? Kaya bumenta sa mga Pinoy yung Roman Catholic religion eh. Because of the motherhood of Mary. Kasi ang mga Pinoy, hindi tayo masyadong close sa ating Father. Pero dito tinuturo sa atin, hindi eh. Ang Diyos ay Ama. At pwede nating sabihin sa Kanyang lahat. Laman ng puso natin, isip natin. At hindi tayo dapat matakot sa ating pagiging honest sa Kanya, sa pananalangin. Pero paalala, hindi natin ginagawa ito dahil dinidisrespect natin siya. Kundi dahil mahal natin siya sapagkat Ama natin siya at close tayo sa Kanya and we are honest to Him. Dapat ganito tayo manalangin. At dapat kasama dyan yung pag-amin natin at pag-intindi natin na ang Diyos ay soberano at walang nangyayari sa buhay natin na hindi niya hinayaan. Sapagkat may plano siya at sa huli, alam niya, mabuti ang magiging epekto nito sa atin. Pangatlo't huli, the reality, bagamat maraming problema sa buhay, there is hope in God. There is hope in God. The reality that hope dwells on God. Dalawang bagay din ang gusto kong share dito. Number one, full of troubles yet full of hope. Full of troubles yet full of hope. Yes, ito pong awit na ito, pag binasa mo, parang puno ng kadiliman, puno ng despair, puno ng sadness, hopelessness. The author himself said that the only friend who didn't leave him behind is called darkness. Doon sa ESV, sa NIV, ang translation ng verse 18 ay ganito, "You have taken from me, friend and neighbor, darkness is my closest friend." Ibig sabihin, ang naiwan na lang sa kanya, nakasama niya, darkness, kadiliman, pangungulila, pag-iisa. Yun ang naiwan sa kanya, yun ang lang kasama niya sa buhay. Pero hindi ibig sabihin ito na hinayaan niya yung kanyang miserableng kondisyon, nakalad ka rin siya sa kawalan ng pag-asa. Hindi. Oo, desperado siya, pero hindi ibig sabihin hopeless siya. Hindi po masamang maging desperate. Mga kapatid, hindi po masamang maging desperate kahit Christian. Kasi ibig sabihin ng nagiging desperate ka, inaamin mo lang na wala na akong magawa. Hindi ko na kaya yung sitwasyon. Nahihirapan na ako, iiyak na lang ako. Walang masama doon. Pero dapat, kahit na dumarating tayong gano'n, kumbaga sumasadsad tayo sa pinakamalalim na sitwasyon ng buhay natin, dapat meron pa rin tayong pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Inaamin lang natin na totoong mahirap, pero hindi ibig sabihin wala tayong pag-asa. Ganito yung matututunan natin sa awit na ito. Inamin niya sa Diyos. At sinabi pa nga niya, "O Diyos, pinahintulutan mong mangyari ang lahat ng ito sa akin." Pero hindi ibig sabihin wala na siyang pag-asa. Kapagkat paulit-ulit sa psalm na ito, kada babanggitin ng salmista na ito yung kanyang problema, alam mo kung anong susunod? Prayer. Prayer. Tingnan mo, dun sa verses, sa verse 9, sabi dito, "O Panginoon, araw-araw ay tumatawag ako sa iyo, aking iniabot sa iyo ang mga kamay ko." Inaamin kong may problema ako. Inaamin ko yung sitwasyon ko hindi maganda. Pero inaabot ko sa iyo ang aking kamay sa panalangin. I'm reaching out to you, O God. Very honest siya. Inamin niya kanyang suffering. Pero meron din siyang hope. Ayan ang maganda sa atin na dapat nating tularan. Hindi tayo katulad ng ibang mga tao sa mundo na walang hope. Tayo bilang mga Christian, meron tayong hope. Ang dami kong problema. Para hindi na ako makaahon. Lubog na ako sa problema na ito. O Panginoon, bakit mo hinayaang mangyari ito? Pero iaabot niya pa rin yung kamay niya sa Panginoon. Sabi niya, "O Diyos, kailangan ko ng tulong mo. Sapagkat alam ko ikaw lang ang may kakayahan na iahon ako sa sitwasyon na pinagdadaanan ko ngayon."
Why do you think maraming tao sa mundo atheist? Kapagkat para sa kanila, yung lahat ng sitwasyon na pangit sa buhay nila, pinapatunayan walang Diyos. Halimbawa, namatay yung mahal sa buhay. Kaya namatay yung mahal sa buhay ko. Hinayaan ng Diyos mamatay. Kaya walang Diyos. Pero itong salmista na ito, sinabi niya, ako'y may karamdaman at ganitong epekto. Ako'y mag-isa na lang ngayon sa buhay. Pero sabi niya, naniniwala ako sa Diyos. Nananampalataya ako sa Diyos. Inamin niya yung kanyang sitwasyon. Pero sinabi niya na may Diyos ang pag-asa. And then secondly, fullness of hope in God only. Ito na yung pinaka-ultimate. Sabi ng salmista, ang dami kong problema. Hindi ko na kaya. Ganito yung sitwasyon ko. Nakakaawa naman ako. Walang problema doon. Sa ganong klase ng approach sa buhay, nakakaawa naman yung sitwasyon ko. Wala namang iba makakaintindi sa'yo kundi sarili mo. Pero kahit na ganun siya, anong sinabi niya? Nananalangin ako sa Diyos sa gitna ng sitwasyon. Doon sa verses 3 to 8, binanggit niya yung kanyang karamdaman at dahil sa kanyang karamdaman nawalan siya ng mga kaibigan. Pero inintroduce yung verses 3 to 8 ng verses 1 and 2. Anong sinasabi sa verses 1 and 2? Sa Diyos siya umaasa ng kaligtasan at lagi siyang nananalangin. And then pag tinignan mo yung verse 10 and 11, dito na nagko-complain siya sa lahat ng kanyang pinagdadaanan sa Diyos. Pero may verse 9. Anong sabi sa verse 9? Siya'y nananalangin sa Diyos. Ganon din, no? Sa verses 14 to 18. Sinabi niya, because of the problems that I have in life, additional troubles come. Nadadagdagan yung problema, nadadagdagan yung hinanaing. Pero pagdating sa verse 13, sabi niya, ako'y nananalangin sa Diyos. Ayan ang Kristiyano. Bagamat inaamin yung problema, maraming sakit, maraming hirap. Hirap na ako, hindi ko na kaya. Nananalangin naman siya lagi. Bumabalik siya sa Panginoon. Umaas siya sa Panginoon. Kaya, iba yung Kristiyano sa hindi Kristiyano. Sa hindi Kristiyano, pagka dumaan sa ganito, ayoko nang mabuhay. Tatalo na lang ako mula dun sa 14th floor. Pero yung Kristiyano, hindi. Haharapin ko to. Bakit? Sapagkat tutulungan ako ng aking Diyos na malagpasan ko ito. Hindi natin kailangan hanapin sa psalm na ito, nasan ba dito yung hope? Kasi mula sa simula ng psalm na ito hanggang sa katapusan, nandun yung hope eh. Nandun yung hope. Meron siyang pag-asa sa Panginoon. Kasi kung wala siyang pag-asa sa Panginoon, hindi ganito yung kanyang magiging view sa buhay niya. Hindi ganyan na magiging view niya. Bagamat inaamin niya yung kanyang mga problema, inaamin niya yung kanyang sufferings, hindi siya nawawala ng pananampalataya sa Diyos. It is okay not to be okay. Aminin natin na hindi tayo okay. Huwag kang magsinungaling na pag tinanong ka, kamusta ka kaibigan, na sasabi, okay ako. Pero deep inside, hindi ka pala okay. Maging honest ka. Hindi ako okay. Ganito yung pinagdadaanan ko. Ang dami kong financial obligations, pero wala akong financial resources. Ang dami kong karamdaman na hindi nagagaling. Dahil sa karamdaman ko na ito, nagkakabaon-baon kami sa utang. I'm not okay. Pero nandyan yung Diyos ko. At siya yung tumutulong sa akin para maitawid ako sa bawat araw na dumadating sa buhay ko. Hanggang ngayon, nananatili akong buhay dahil sa Diyos na ito. Hindi nawawala ang Diyos sa Kanya at Diyos ang sentro. Siguro bilang pagtatapos, gusto kong ipaliwanag sa inyo na hinayaan ng Diyos na ang psalm na ito ay maisulat sa Bible. Kasi ito yung pinakamagandang description ng nangyari sa Panginoong Hesus. Pag pinag-aralan mo ang buhay ng Panginoong Hesus, walang ibang salita ang pwede kang gamitin kundi yung salitang siya'y nagdusa. Siya'y naghirap. Nung pa lamang ipinagbuntis ang ating Panginoong Hesukristo ni Maria, nagsimula na siya magdusa. Bakit? Bakit nagsimula na magdusa ang Panginoon? Ang Panginoong Hesus ang nag-create ng reproductive process eh. Bakit? Sapagkat siya ang nag-create ng tao eh. Tapos, siya Diyos na lumikha ng lahat ng proseso na ito, nagpasailalim siya sa proseso na yon at
nagkatawang tao siya. Tapos pinanganak siya. Hindi naman siya pinanganak sa bahay ng isang emperador, na isang mansyon, kundi ipinanganak siya sa isang pasabsaban. Pinanganak sa isang mahirap na pamilya. Hindi pa natapos ang kahirapan ng Panginoon doon. Siya'y lumaki, nagtrabaho siya bilang isang karpintero katulad ng tatay niya. Siguro ang kamay ng Panginoon ay sobrang gaspang, puno ng kalyo. Bakit? Naglalagari, nagpupukpok, nagbubuhat. Hindi nabuhay ng mayaman ng Panginoon. Nabuhay siya bilang isang alipin. Pagkatapos na nagsimula siya magbinisteryo, bagaman totoong gumagawa siya ng maraming himala, pero kakambal ng kanyang mga himalang ginagawa, pangaalipusta, paninira, paglaban, pagtalikod, pagbetray sa kanya, hanggang sa siya ay hinuli, nilitis, pinahirapan, binugbog, nagwawatak-watak ang katawan ng Panginoon, hindi na natin makilala. Pinagbuhat ng kanyang sariling krus hanggang dun sa Golgota. Nagkatapos, pinako siya sa kanyang sariling krus, namatay, inilibing. Pero hindi natapos doon. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Nandun yung liwanag ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng kadiliman, dumating ang liwanag. Siya'y muling nabuhay, kasama ng kanyang muling pagkabuhay kaluwalhatian. At nakita ang kanyang kapangyarihan nung siya'y muling nabuhay. At siya'y muling pumanik sa langit at ngayon naghahari sa kanyang iglesia. Kaya ganun ang pattern ng buhay natin, mga kapatid. Hindi po tayo dapat nag-expect na sa simula pa lamang glorious na. Dapat bilang Christian, kung anong pinagdaanan ng Panginoon, dapat ganun din ang pagdaanan natin. Kung ang Panginoon, dumaan muna siya sa hirap bago siya dumanas ng luwalhati, dapat tayo din, mga mananampalataya, dumaan din muna tayo sa dusa bago tayo mag-enjoy ng luwalhati. Kaya ang pangako ng Ebanghelyo sa atin, ang kaluwalhatian natin wala sa simula. Ang kaluwalhatian natin nasa katapusan. Kailan? Pag bumalik ang muli ang Panginoon, doon natin mararanasan ang kaluwalhatian. At pag dumating yung araw na yon, lahat ng pagdurusang pinagdaanan natin, mawawala na ng saysayan. Sapagkat papalitan na ng Panginoon ng walang hanggang kaluwalhatian. At yun yung pag-asa natin. Kaya kahit anong hirap ang pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ko, anong hirap natin, problema natin, parang baon na tayo sa problema, hindi tayo susuko eh. Bakit? Sapagkat meron tayong Diyos na nangako na babalik siya. Na kahit mamatay nga tayo ngayon, babalik pa rin siya para tayo ay muling buhayin at bigyan ng maluwalhating bagong langit at bagong lupa. Kaya, hindi nawawala ng pag-asa ang Christian kahit anuman hirap ang pinagdaanan. Kaya, tanong ko sa iyo, Christian ka ba? Anong pananaw ang meron ka sa buhay? Sumusuko ka na ba? Alam kong mahirap, pero may pag-asa. Ang pag-asa natin, kay Kristo lamang natin matatagpuan. Kaya kumapit ka kay Jesus. Diba? Nang maranasan mo na kahit dumaan ka sa pinakamalalalim na yugto ng buhay mo, nandyan pa rin ang biyaya ng Panginoon na handang ibigay sa iyo. Huwag kayo mananampalataya sa Kanya. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa salmista na ito na naging honest at pinakita sa amin kahit na napakahirap ng pinagdaanan niya. Sinamahan mo siya at ikaw ang dahilan kung bakit nalagpasan niya ang lahat ng ito. At ngayon ay nasa piling mo na siya sa kaluwalhatian at nadadanasan niya na yung kalayaan sa karamdaman, kalayaan sa problema, kalayaan sa pagkapuot ng tao, at marami pang problema sa mundo. Kapagkat hindi siya nawalan ng pag-asa, at yung pag-asa na yun na nagtawid sa kanya, hanggang sa nakita kanya ng mukha. Sana tulungan mo rin kami na ganun. Alam ko pong napakahirap ng buhay namin ngayon sa mundo na ito. Inuusig kami dahil sa aming pananampalataya, pinagtatawanan kami dahil kami Kristiyano. Pero okay lang yan.
Bagamat nasasaktan kami, nahirapan kami, pero kasama po yan sa pagiging mananampalataya. At hindi kami nawawalan ng pag-asa sapagkat kasama namin ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita, at itatawid kami sa landas na ito patungo sa buhay na walang hanggan, sa bagong langit at sa bagong lupa. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito, yung mga hindi pa mananampalataya, nawa ay i-convict ninyo at makita nila ang tanging sagot sa mga problema at sakit sa loob na dinadanas nila sa buhay, hindi yung takasan nito, kundi ang manampalataya kay Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.